My Billionaire True Love, Chapter 9, Her Manager Husband. Tama na, Colleen. Nasa trabaho ako. Pwede naman kayong magsaya ng kayo lang. Pakiusap ni Lily. I told you to dance and take it off. Napakadali lang gawin, Lily. Bakit napaka-killjoy mo, ha? Galit na tanong ni Colleen. Bago pa makasagot si Lily, ay nauna nang magsalita si Christopher. My wife is not a street dancer and a no-class woman like you. You should take your clothes off if you want it badly. Malamig na sabi ni Christopher na talagang kikilabutan ka. Dama ni Lily na galit na ang asawa. Baka magkagulo pa ng gusto at mawalan siya ng trabaho. What? So brave of you, disabled man. Si Colleen ay hindi talaga magpapatalo. Kahit kailan ay palagi nitong ipinapakita ang kanyang pagka-spoiled brat. Tama na, Colleen. Please, let us pass at ituloy niyo na ang inyong kasiyahan. Muling pakiusap ni Lily. But we are not happy without you, Lily. Talagang ipipilit ni Colleen ang kanyang gusto. Take this troubled woman away from the bar. May tinawagan si Christopher sa kanyang cellphone. Kapal din naman ang baldadong ito, ano? Gagamitin mo na naman ang mga connections mo? Nakapamaywang na tanong ni Colleen. Hindi mo ako matatakot tulad ni Daddy. Isa ka lang lumpo. Nang uuyam na sigaw ni Colleen. Sinabayan pa ng pagtawa ng kanyang mga kaibigan. Tama na, Colleen! Hindi napigilan ni Lily ang mapasigaw. Hindi niya alam kung bakit nagagalit siya. Siguro ay dahil sumusobra na si Colleen sa kanyang panlalait kay Christopher. Nagulat naman si Colleen sa pagsigaw ni Lily at hindi kaagad nakapagsalita. Sobra ka na kung makapanlait, Colleen. Tao si Christopher at hindi bagay na walang buhay. Sobra ka na. Medyo tumaas din ang kanyang boses. Nahimasmasa na si Colleen sa kanyang pagkagulat at galit na ito kay Lily. Samantalang si Christopher ay namangha sa pagtatanggol ni Lily sa kanya. Napaisip siya kung si Lily na ba ang babae na kanyang hinahanap. Iba talaga kapag napag-asawa siguro ng isang lumpo, Lily, no? Tumatapang ka na. Nakatawa pa si Colleen at ayaw tumigil sa pang-iinis kay Lily. Masaya siya na nagdurusa ito. Ang pagdurusa ni Lily ay kasiyahan niya. Colleen! Sigaw ni Lily na nalaki ang mga mata. Bakit? Nanguuyam na tanong ni Colleen. Bago pa makapagsalita si Lily, ay dumating na ang mga guards na tinawagan ni Christopher. Dahil tuso si Colleen ay nag-text din siya sa baklitang manager ni Lily. Nagsabay pa ang mga ito sa pagdating at mas lalong gumulo. Ilabas sa bar na itong babaeng yan! Utos ni Christopher sa mga guards at itinuro ang grupo ni Colleen. Pero humarang ang atribidong bakla. What are you doing, guards? Bakit hindi sinusunod ang utos ng baldadong ito, Nanlalaki ang butas sa ilong na tanong ng baklang manager. Magsasalita sana ang isang guard, ngunit nakita niyang umiling si Christopher. Kaya tumahimik siya pati ang 3 pang guards na kasama niya. Hindi naman maintindihan ni Lily ang nadarama. Natatakot siya na baka matanggal siya sa trabaho, lalo at OJT pa lang siya. Ano? Napipita kayong lahat? Yang dalawang yan ang bitbitin ninyo. At ikaw, Lily, huling araw mo na ito. Paepal na sabi ng bakla. Sir, bakit naman? Wala akong ginagawa na masama. Tanong ni Lily na may halong pagtutol. Nagtanong ka pa. Look at what you've done. Sino bang pakialamerang baldadong ito at dinala mo pa talaga dito? Galit na tanong ni bakla. Her husband, bakla. Si Colleen ang sumagot para kay Lily na may halong panlalait pa sa kanyang boses. Bakit dinala mo yung baldadong asawa dito sa hotel? Galit na tanong ni bakla. This is your last day. Pakialamerong bakla. Si Christopher ang sumagot. Aba, how dare you! Lalapitan na sana nito si Christopher nang biglang dumating ang head manager na si Mr. Robles. What is happening in here? Tanong nito. Ang mga tao sa bar ay hindi na nagsasayaw at nakatingin na lang sa drama sa kanilang harapan habang nag-iinuman. Nagulat ang bakla at hindi alam gagawin. Mr. Robles, may munting kaguluhan lang dahil sa baldadong ito. Nakangising sagot ni bakla. Napatingin si Mr. Robles kay Christopher at gulat na gulat siya nang makita ito. Hindi nakapagsalita si Mr. Robles nang lumapit si Christopher kay Colleen.
I am the manager in this bar, Colleen. I have the right na paalisin ka dahil ang gugulo ka rito. Paliwanag niya. Umarko naman ang mga kilay ng bakletang manager pagkarinig sa sinabi ni Christopher, pero hindi siya makapagsalita dahil nandyan si Mr. Robles. Right. He is the manager in charge in the bar. And what are you doing in here, Mr. Loklok? Tanong ni Mr. Robles sa baklita. I'm here to assist a VIP here in our hotel, Miss Magdilang, at nagkaroon lang ng konting gulo, sir. Biglang bumait si bakla. So, aalis na lang kami ng ganun lang? My family is a VIP in here. You should treat me with respect. Manager ka lang naman, baldado. Nakairap na sabi ni Colleen. Mind your manners, Miss Magdilang. We don't tolerate bad behavior kahit VIP ka pa. Right, Mr. Robles? Tanong ni Christopher. Of course. You should go out, Miss Magdilang, if you'll only cause trouble in here. Pagsang-ayon, Mr. Robles. Fine. Pero umayos ka, baldado. Manager ka lang sa 4 na sulok ng bar na ito at hindi CEO o may-ari nitong hotel. I will file a complaint against you na direct sa itaas. You better get ready to be fired. Nakuha pang magbanta ni Colleen at padabog na lumabas ng bar kasunod ang kanyang mga sosilerang kaibigan. Do it. Walang ganang sagot ni Christopher at napatingin kay Mr. Robles. Nilapitan niya ito at binulungan. Tumango naman si Mr. Robles sa kung anong sinasabi ni Christopher sa kanya. Habang si Lily ay hindi alam kung ano ang nangyayari. Parang may mali. Wala sa sariling tanong niya. At hindi siya makapaniwala na sa hotel din nagtatrabaho si Christopher. Mr. Loklok, tawag ni Mr. Robles kay bakla. Lumapit naman ito at may ibinulong si Mr. Robles sa kanya. Maya-maya lang ay wala sa sariling naglakad ito palabas ng bar at tila may malalim na iniisip. Laylay ang mga barikat at tila maiiyak. Kung ano man ang sinabi ni Mr. Robles sa kanya ay siya lang ang nakakaalam. You two should go back to work. Yun lang at umalis na rin ng bar si Mr. Robles. Nakahinga naman ng maluwag si Lily pag alis nito. Akala talaga niya ay huling araw niya na dahil sa nangyaring kaguluhan. Thanks God. Bulalas ni Lily at napahawak pa sa kanyang dibdib. Are you okay? Nakakunot noong tanong ni Christopher. Yes, okay na okay. Akala ko talaga ay matatanggal na ako sa trabaho. Masayang sagot ni Lily. That will never happen. You're a dedicated and hard-working employee, Lily. You deserve this job. Papuri ni Christopher. At nabigla na naman si Lily. Hindi niya kalain na sasabihin ito ni Christopher. Thank you for saving me. Pasasalamat niya. Thank you is not enough. Let's have some lunch. It's already 1 in the afternoon. Hindi ka pa ito kumakain? Tanong ni Christopher. At doon lang nakadama ng gutom si Lily. Hindi nga siya nakakain sa kakasilbi sa maldita niyang kapatid. Oo, pero hindi na ata pwede. Lumagpas na ako sa break time, sagot ni Lily. So what? You should eat. Come on. Hinila siya ni Christopher. Habang magkahawak sila ng kamay, ay pinagtitinginan naman sila ng mga tao. Hindi naman magawang hilahin ni Lily ang kanyang kamay at baka ibahin ni Christopher ng pagkakaintindi. Dinala siya ni Christopher sa restaurant mismo ng hotel. Alam ni Lily na mahal ang mga pagkain dito. Teka, mahal ang mga pagkain dito, Christopher. Hindi ko afford kumain dito, sabi ni Lily. I didn't told you na ikaw ang magbayad, Lily. Ako ang nagaya sa iyong kumain, so it's on me. Huwag mo nang isipin pang bayad o kung ano pa man. Paliwanag ni Christopher. Let's enjoy our lunch. Lily, come on. At tuluyan na sila nakapasok sa loob ng mamahaling 5-star hotel restaurant. Nalula si Lily sa dami ng pagkain na nakahain sa kanyang harapan. Ang dami naman ata ng pagkain, tanong ni Lily. Just choose whatever you like to eat. Pwede naman natin yan i-take out kapag hindi naubos. May dinner na tayo, di ba? Ganting tanong ni Christopher. May point naman si Christopher at kumain na si Lily ng walang alalahanin. Napakasarap talaga ng mga food sa Christoph at hindi maitago ang tuwa sa mukha ni Lily habang kumakain. Si Christopher naman ay aliw na nakatingin sa kanya na ganadong kumakain. Salamat sa lunch. Babalik na ako sa trabaho ko, paalam ni Lily. Okay, you wait for me outside, sabay na tayong umuwi, sabi ni Christopher. Tumango naman si Lily at bumalik na sa kanyang trabaho.
Pero bago yon, ay sumaglit muna siya sa kanyang locker upang ilagay ang na-take out nilang mga pagkain. Iinitin na lang niya mamaya sa hapunan nila ni Christopher. Lily, saan ka ba nagpunta? Tanong ng isa sa kanyang mga kasamahan na miyembro ng mga Marites. Diyan lang naman, bakit? May nangyari ba? Nagtatakang tanong ni Lily. Bago na ang manager natin dito. Kanina ay iyak ng iyak si Mr. Lukluk habang iniligpit ang kanyang mga gamit. Balita nito at tumiliba. Ano? Bakit daw? Muling tanong ni Lily. Malay ko. Basta iba na ang ating manager at mabait na. Buti nga kay Mr. Lukluk. Napakaano lang ng manager na yun. Walang pakialam itong sagot. Okay. Napatango na lang si Lily at wala nang masabi. Parang biglaan naman ata ang pagkatanggal sa trabaho kay Mr. Lukluk. Kausap ni Lily ang kanyang sarili. Naaawa pa rin siya sa dating manager dahil hindi madali ang humanap ng trabaho. Pagka-uwian na ay hinintay ni Lily si Christopher at sabay na silang umuwi. Hindi talaga siya makapaniwala na nasa iisang hotel lang sila nagtatrabaho ni Christopher. Tiyak na magugulat ang kanyang mama kapag nalaman ito. Biglang lumungkot ang mukha ni Lily nang maalala ang kanyang ina. Na-miss niya na ito at gustong-gusto nang makausap. Mama, bulong ni Lily bago siya matulog. Napagod siya ng gusto ngayong araw sa dami ng mga nangyari. And please stay tuned for the next chapter, guys. If you want to hear more, please hit the subscribe button. Thank you for listening.